Mga katoda, ito po nawalan po ng kuryente pero umaandar po siya at wala siyang, may ilaw siya kaso battery operated na kasi full wave na siya. So itong dalawa, itong yellow and pink, talagang wala siyang kuryente. Ito ipapakita ko po sa inyo. So magpapalit tayo ng bagong stator. Ito, tinanggal ko na yung 4 na tornilyo, ito tsaka yung nasa ilalim, para makita natin kung tanggal lang ba sa pagkakahinang or talagang pundido na yung kanyang stator. Ayan po. So paandarin natin para makita natin kung ano ba talaga ang diferensya. Ayan, susi natin, paandarin natin. Ayan, ang tinatransmit niya. Pagka in-revolution mo, ganyan na lang, pero umaandar siya. Busina niya, ayan, ganyan lang ang busina kasi may baterya pa naman siya. Pagka-ground, kaya lang dito di na siya tumataas. So para makita talaga natin kung talagang siya ay walang kuryente, gagamit tayo ng ito, test light. Test light natin, kailangan pagka naandito ang ground dito, wala siyang ilaw. Yan, walang ilaw dapat na makikita tayo. Yan, walang ilaw. Kabila, ito yung yellow. Ito naman yung pink. Yan, walang ilaw. Ito, walang ilaw. Pink, walang ilaw. So kailangan pagka sinasabing full wave, pagka itong dalawa pinagdikit, saka lang siya iilaw. Ayan walang ilaw So walang silbi yung pagkaka full wave niya, kasi paparehistro ko, kailangan malakas yung signal light niya, yung headlight. So ngayon, ito po, ganito pagtetest So itong dalawa, pag didikitin mo gamit ng test light, at kailangan may ilaw. Yan. Pero pagka nilagay mo sa ground, nakalagay sa ground, tapos dito inilagay mo sa yellow or sa pink, pagka umilaw yan, hindi rin po pwede yun. Hindi accurate yung kanyang pagkaka full wave. Yan. So yan, wala. Ito, wala rin. So yung dalawa, ito ang kailangang umilaw. Pagka yung dalawang yan, yung yellow and pink wire, ang kailangan na may ilaw, kaso wala. Yan. Yan. Tapos kaya yun 10 volts yung lang ang laman ng baterya ko, naubos na. So sa ilaw naman, iilaw siya kaso malabo. Kaya yan lang ang ilaw niya. Okay, so tanggalin muna natin yung stator para makita natin kung ano yung sira. So
Yung talagang busted na ba? Yung charging niya. Kasi yung ignition coil gumagana pa. Ignition coil gumagana. Tapos yung charging coil lang niya ang sira. Ibig sabihin, ayos pa yung stator niya. So ignition coil ayos, pulsar ayos. Yung charging system lang niya o sa charging coil ang sira. So tanggalin po muna natin. Ito, tanggalin natin ang tornilyo. Ayan, tanggal ko na. Ayan. So inimpa ko lang yan. Ayan. Tapos dito, huwag nyo kalilimutan, mayroon pang washer. Huwag nyo agad ilalagay ito. Ito. Pag hindi, masisira po to. Masisira to. Yan. Pagka nalimutan nyo yung washer dyan sa loob, na nabubuta o napupwersa yung dulo nung sigunyal. Ayan o, pakita ko ha. Ito yung magnet. Ayan yung washer. Huwag po nyo malilimutan to. Ayan. Bago nyo ilagay si cooler. Ayan. Kasi pagka hindi nyo inalis itong washer doon sa loob sa pagkakalagay, ayan, sa pagkakalagay doon sa loob, tapos inilagay nyo agad ito, hindi siya matatanggal ng puller at ito lang ang sisirain niya. Yan, ito. Lalaki yan, lalaki ng lalaki. Kasi yung puwersa sa paghugot, dito na napapapunta. Hindi siya sumusunod kasi yung washer, umaano dito, sumasangga sa mga thread. Yan yung mga thread na yan. So, kailangan tanggalin muna si washer. Yan, si washer. At ilagay si puller. Ganon. Ha? Okay po. Ayan po, natanggal na natin si flywheel. At medyo may tagas-tagas yung aking langis. Ayan, may mga langis-langis siya. Ubus tayo dyan. Ibig sabihin, ano na to? Tumatagas na yung pinakang oil seal niya dito. Yung naandito sa gitna. Sa sigunyal. So, kailangan palitan na rin siya. Kasi, may langis na. Kaya siguro napunde. Ubus. Ayan, may mga langis oh. May langis na yung ano. Okay. Tanggalin muna natin. Mga kadoda, ito po mga katoda yung aking stator. Kaya po pala wala siyang ano, tanggal yung ground. Ayan yung ginawa kong ground. Ito. Yung ground na yan, ito yon. Yan. Na nakakabit dati dito. Dito. Tapos, yan ay nilagyan ko lang ng inihinang ko dito. Pinaikot ko papunta dyan. Papunta dito. Ito pala natanggal sa pagkakahinang. Ayan. Dito. So, ihinang lang natin ulit. Kasi dati, may nakalagay din dito na dalawang wire. Dito yung magnetic coil. Dalawang wire. So, tinanggal lang natin yan para mag-floating yung ground. Kaya naman, maingay na naman yung aking compressor. Pasensya na po, laging umiingay yung aking compressor pagka nagawa-vlog ako. So, pagka yan ay i-check mo, wala talaga siyang reading dito sa multimeter o sa voltmeter. Yan. Tester.
So, ihinang ko po muna. Tapos, i-reading natin ulit ng tester kung siya may ayos na o ground na ayos na yung pinakang ground niya. Kasi ngayon, wala pa rin. Hindi pa rin siya accurate doon sa reading nito ng tester. Katoda, pagka ganun na naramdaman nyo na hindi na siya nag-charge, tanggalin nyo lang to. Kasi dito ang ganda pa ang ganda pa ng kulay niya. Hindi pa sunog. So, malamang yung pagkakahinang nyo dito, yung pagkaka-rewind nung pinutol-putol yung ground, yun ay nawala sa pagkakakabit lang. So yun lang. So ito, naidikit ko na. So meron na din siyang reading. Pagka ni-reading mo, yan, dito yung negative sa dulo. Tapos dito naman yung, yan, nagre-reading na siya. Kanina wala. Yan, makikita nyo na may reading na siya. Ayan. Kita nyo ba? Kita ko, nakalagay dito. Tapos dito, ito ipapakita ko na may reading. Ayan. Ayan, nagre-reading na siya. Ibig sabihin, may connection na siya. Ayan. Kahit doon sa pinagputulan, nitong dinala nating wire papunta dito sa light coil o sa charging coil, may may reading na. Ayan o. Tsaka doon sa katabi, sa gitna, meron na din siya. Ayan. Yung dalawa. Pero doon sa isa, doon sa tinanggalan natin ng ground, yun nga, wala siyang reading. Dito lang siya nagkakaroon ng reading sa isa. Dito sa dalawa. Dito. Kasi yung ground dito sa kabila, dinala natin papunta dito. Ito naman, yung nakakabit dati dito, yung dalawang wire, yung dalawang magnetic wire. So yung magnetic wire dito, yun yung ipoploating natin. O walang pagkakapitan, kundi yung dalawang wire na tinanggal natin ang magkadikit. Sila ang ihihinang natin dalawa. So, pagka tinester natin, kailangan ang merong reading lang itong hindi natin pinakialaman at saka itong isa. So, itong kulay puti, white wire, ito yung hindi natin pakikialaman. Ito yung isa, ito yung pakikialaman natin. Yung dalawang wire, yung dalawang magnetic coil na talop, yung ganitong talop, yung walang wire. So yung dalawang wire na yon, yung magnetic coil, yun ang kakatingin natin, yun ang ipoploating natin. Okay? So pagka gano'n na naramdaman nyo, hindi na nagkakarga, 100% stator na natanggal lang sa pagkakahinang, sa pagkaka-full wave ninyo. Okay? So ito. So tumatagas na rin. To. So papalitan na rin natin ng oil seal at saka oil ring. Ayan. Yan ang gagawin natin. Palitan na natin to. Sinusungkit-sungkit lang natin to. Yan. Okay. Wala na. Ano na talaga to. Tapos yung isa, gawin na lang natin para kompleto. Mura lang naman. Di na ako bumibili ng original kasi ako lang din naman ang gumagawa. So pagka nakita ko nagtatagas na, palit na lang din ako ng ano. Tumatagal din naman.
yung mga local. Tanggalin natin to. Ayan. Lumikit na rin tong oil ring. Gato na rin siya. Ayan. Ayan. Ito, gato na rin siguro to. Ah, hindi pa. Pero malapit na. Ayan, nag-square na siya eh. Hindi na siya bilog. So, kailangan na rin palitan. Ang hugis niya, ito, lapad na dito. Parang square. Naging square na siya. So, kailangan talagang palitan. Linisan muna. Linis. Ito yung pandikit at dinikitan niya ata ito nung nakaraang mekaniko. Pinas. Okay. Ito yung bago. 150. Ayan. Ayan. 150 lang pagkakabili. Set na siya. Magneto oil kit. Ayan. Ang laki ng pagkakaiba. Oh. Ito, kwadrado na. Ito yung bago. So, madali na paglalagay. Ilalagay mo gano'n. Yan. Ayun, nakalagay na. Yung isa, gano'n din. Ito, hindi pwede itong ano, may parang spring, kailangan nakaganon. Yan, kasi itatakip mo ito doon sa, ihaharang mo to doon sa langis na lalabas. So kailangan nakaganyan, hindi kailangan nakataob, baka magkabaligtad. Ganyan. Yan ang tamang proseso, ang tamang paglalagay. Yan, tinutulak lang yan. Yan. Okay. Nakalagay na. Okay. So, ilalagay na natin doon. Pati yung isa, yung pin ng cam follower ay ano din natin, papalitan na rin natin. Ayan pa, mayroon pang natitirang dalawang oil seal. Tsaka yung sa baba. Ito. Isa yung maliit, isa yung malaki. Nandun dalawa. Okay. So, mamaya, papakita ko din yung pagkain. Ikabit ko na to, yung performance niya. Kung siya ipapalo. Kasi kanina, 10 volts lang. Yung 10 volts na yon, ang nababasa niya nung voltmeter ko ay yung baterya. So pagka naubos yung karga ng baterya, wala na din yung reading ng voltmeter ko. So kaya kailangan na magawa mo ito para yung charging o pumalo siya ng 12 volts or mahigit pa pagka okay itong stator mo. Pagka yung ganun bumagsak, 100% stator ang may diferensya. Pero pagka sa voltmeter mo tumaas ang reading, naging 20 or 18 volts ang nare-reading niya,
ang ibig sabihin, ang sira po nun ay yung regulator mo o yung rectifier. Ayan, yan. So, okay na po. Ito po yung sira natin, kaya mababa po yung voltahe. Pero pag tumaas, rectifier regulator po ang sira. Okay? Katoda, nailagay ko na po. At ito po, nailagay ko na rin yung pink at saka yung yellow wire. Ngayon, yung voltmeter naman ang ating titingnan. Kung ano, kanina 10 volts lang ang nire-reading niya, yung laman lang nitong baterya ang kanyang nire-reading. Ngayon po, tingnan natin sa ibabaw. Ayan na po siya. Yan. Pag na-revolution mo, ayan, 14.6 ang tinatransmit niya. Ang busina niya, ayan. Tapos sa signal light niya, ayan na, doon sa full wave. Ang ibig sabihin kanina, natanggalan talaga yung ano niya, ground. At ang ilaw niya, ayan na, ang ilaw. Ayan. Malakas na. Tapos pagka pinatay mo, ayan, tinatamaan ng liwanag. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. So naka full wave na siya. Okay na. Kanina kasi hindi rin kaya itong pailawin. So ngayon, okay na uli. Maganda na uli. Full wave na uli. Tapos dito matetesting din natin kung talagang siya okay sa pamamagitan po ng light, test light. Kailangan para matesting nyo dito kung siya may kuryente, ito yung charging, ilagay nyo itong test light, yung negative dito sa makina o kahit saan dito sa parte ng kanyang motor para matest nyo kung tama ba yung pagkaka-rewind nyo nung stator. So pagka inilagay mo dito sa negative o sa body,